Hi guys! Welcome back to our channel. Alright guys, so bumalik na naman tayo sa ating suking shop. So, for today's episode guys, ayan, ito yung ating Kia Carens. Alright, so ipapaayos natin yung kanyang under chassis kasi medyo may mga lumalagatok na sa ilalim. Ayan, so china-jack up na ni bossing yung ating sasakyan. Meron na kasing mga lumalagatok sa front ng sasakyan. So, ayan, nakapag-decide tayo na ipacheck natin yung under chassis ng ating sasakyan dun sa may bandang front na. So, i-check nila yung mga bushings, tire and ends, yung mga pull joints, yung shocks. Ayan, so masashock tayo guys kung magkakano yung magagasto natin dito. Ayan, so natanggal na ni kuya yung yung gulong. Ito, tinatanggal na nila yung brake caliper sa harapan. So kasi parang tatanggalin nila to yung front shock, yung shocks natin sa harapan. I-check nila kung kasi meron daw tagas. So ayan, pag may tagas parang negative tayo nito guys. Mapapagastos tayo. Ayan, check nila kung okay pa ba yung shock. Pero usually pag may tagas, sira na daw. So yan guys, natanggal na nila yung front shock ng ating Kia Carens. Ayan, meron silang technique na ginagawa para mapihit yung coil spring. Kasi may hirapan silang tanggalin daw yung coil, yung shock, so yung shock absorber kapag hindi nila pinihit o ganito. Ayan, parang kinompress yung coil spring. Parang binimitan nila ng ng PC. Ayan, so manual. Merong binebentang pang pihit ng coil spring sa Shopee at sa Lazada. Ewan ko lang kung bakit hindi sila gumagamit ng ito, parang pang conventional or parang pang old technique yung ginagawa nila. Ayan, tinatanggal na nila yung eto guys, silipin natin yung lower arm bushing. Ayan, so lagyan natin ng ilaw para mas klaro. Ayun. So yun, parang napunit na yung rubber ng lower arm bushing. So ayan, ito, mas klaro nito guys. Ayun. Ayan, so meron siyang crack. So ayan, talagang kailangan na talagang palitan. Tatlo nga pala yan guys. Alright, so silipin natin yung ilalim. Ayan, so tinanggal na yung stabilizer link. Alright, so ito na yung shock absorber. Ayan, so nakakabit na yung bagong shock absorber. Grabe guys, ang mahal ng shock absorber guys. 5,600 pesos yung isa. Isa lang guys. So napagastos tayo ng mga 11,000 mahigit sa dalawang shock absorber. Ang mahal ng pyesa ng ng Kia. Ayan, parang Kia tsaka Hyundai guys, no? Same company lang naman sila. Ang mamahal ng pyesa. Dito tayo napagastos ng malaki talaga guys. Yung sa kanyang shock absorber sa harapan. So ayan guys, kinakabit na nila yung bagong shock absorber natin. Magkabilaan yan guys, kaliwat kanan yan. So ayan, si kuya, kinakausap yan habang kinakabit niya yung shock absorber. Marami ba silang customer araw-araw? Sabi ni kuya, hindi naman ganun karami. Merong mga araw din na punong-puno sila. Nakakausap ko itong si kuya. Kapag hindi daw sila PC, yung ginagawa niya, ma-maxim daw siya. Maxim delivery tsaka yung grab food.
Alright, so ito naman yung bagong bushing guys sa ating lower arm suspension. Dalawa yan guys, magkabilaan. So nakabit na yan, pinamachine shop yan guys eh. Hindi kasi yan makakabit kapag hindi pinamachine press. Yan. So itong tinatanggal ni Bossing, ito naman yung kanyang ball joint. So meron namang bagong ball joint yan. Pwede namang ikabit yan sa kanila. Ayan, so tatanggalin niya muna itong lumang ball joint. Ganito palang pagtanggal guys, pinupugpok ng martilyo yung lumang ball joint. Ayan o. Matigas din pala siya. Ayan. Alright, so natanggal na. Ito na yung bagong ball joint guys. Ayan. So ganun lang. Ayan, pinapasok niya lang dun sa may butas. Ayan, so umuli si kuya. Parang meron yata siyang kukunin na tools para makabit itong ball joint. Ayan, so yung mga kinabit nating mga under chassis parts pala guys, original lahat, wala silang replacement. Wala kasing halos China na replacement itong Kia at saka Hyundai guys eh. Lahat talaga mga Korean made. Kung meron mang replacement pero made in Korea, so yung quality nandun pa rin, maganda pa rin yung quality. Pero itong na replace natin guys, so yung na palit natin ay original talaga, authentic. Alright, so dito naman guys, sine-check ni Bossing yung CV joint axle natin. Ayan, so inaalog niya, tinitingnan niya kung may play ba. So far wala namang play yung axle, yung CV joint. Kasi pag ito ang nagka-problema guys, talagang mas mahal yung pesa. So ito na naman tayo guys, tingnan nyo, ibang klase yung technique nila. Ayan o, yan, parang pinipihit nila ng lubid PC yan para makompress yung coil spring, tsaka para makabit uli doon sa bagong shock absorber natin sa harapan. Ayan, so kinakabit ni kuya yung rubber. Yan. Pinakabitan ko nga pala to ng rubber lifter. Ayan, so pinakabitan ko ng 1 inch na rubber lifter. Ayan, yan yung kanyang 1 inch na rubber lifter para medyo tumaas ng konti yung ground clearance ng ating Kia Carens, kasi nga talagang given na mababa talaga yung ground clearance ng ating Kia Carens. So yan yung kanyang shock mounting, yung kinakabit na ni Bossy, yung shock mounting. Yan, so mahirap din pala siya ikabit guys. Ayan, so far nakabit na yung dalawang shock absorbers natin sa harapan nito. Yan, ihipitan na ni Bossing yung tornilyo ng ating shock absorber. Yan talagang kailangan hipitan ng maayos siya kasi shock absorber yan eh. Hindi pa pwedeng maluwag yung mga tornilyo ng shock absorber. Yung ganitong trabaho guys, medyo ano rin to eh, nakakapagod din to. Kasi dati meron tayong lumang sasakyan, meron tayong Kia Pride at saka yung Kia Avila. Yun yung talagang pinagpapraktisan natin dati na para matuto ng kahit konting pagmimekaniko sa sasakyan. So natuto tayo ng konti. Actually guys, yung ganitong trabaho pwede naman natin trabahuin, pero nakakapagod to guys. Mas maigi nang ipatrabaho natin sa mga skilled na person. So ayan guys, tapos na ang lahat ng nagastos natin guys. Is umabot ng 28,000 pesos lahat-lahat na ng mga napalitan sa under chassis ng ating sasakyan. So yan, thank you for watching guys and have a nice day.